orientation. This is for the whole school year. So, ang whole school year natin, it will last for 9 months. So, before we start, let us all stand up po at manalangin po muna tayo. Let's begin this orientation with a prayer. Okay, let us all stand. Let us pray. Heavenly Father, Almighty God, sa mga oras na ito ay nais namin kayo pasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Truly, Lord God, that you are the source of all the blessings, for all the wisdom, and for all the strength. Kaya po, we praise you for everything that you have done in our lives. And as we continue to have orientation with the parents sa mga oras na ito, may you guide us and bless us sa mga mapag-uusapan namin for the betterment of the school and for the sake of our students. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pwede na po. Thank you so much. So, yung isa po nating kananay ay nagpa-check up dahil hindi natin siya kasama. So, ang ating pong attendance for now, ang kabuuan na ng nagpa-enroll sa atin ay 5. Pero ang school po natin, this is continuous enrollment. May mga nagpapa-enroll pa ng, let's just say, mga nakaraan, September, October. Si Hailey nga pumasok noon ay January na. So ngayon, the second school year. Okay, so we have this life verse, school verse, train a child in the way he should go. And when he is old, he will not turn from it. So ito po yung verse ng TCCLC. So let me just give you a brief history of our school. TCCLC, medyo mahaba po. Talavera Church of Christ Christian Learning Center. Ito po kasi yung in-accept ng SEC na name po ng eskwelahan. Pero originally, ang in-apply po namin is Soli Deo Gloria. Since this is a Christian school, it means to God be the glory. So, nag-start po ang TCCLC way back 2018. Nagkaroon lang po kami ng isang batch, 2018-2019, then the COVID strike. Kaya po nag-close po ang school for almost 3 years. Nag-resume na lang po ito 2022. 2022-23, we consider that as the first batch. 23, 24, 25, 26, and tayo po 26, 27. Okay. So, since this is a church, isa po sa mga aming prayers and goals na, magkaroon ng Christian school dito. So, preschool, we started with preschool muna. Then, nagkaroon po ng tutorial. And we also offer music tutorial. So, yun po ang mga ino-offer ng TCCLC. So, let us meet the teachers po. So, ang mga teachers natin as of now is 3. Okay? Pero may dadating pa po by Monday na isa pa. So, total of 4. 4 po kami mga teachers dito. Starting off with Teacher Kat, I head this school. Ako po in everything sa enrollment, registration, tutorial, preschool, music. Ako po ang kakausapin. I am also the admin of the school. Meron din tayo dito si Teacher Lai. Teacher Lai is a elementary teacher. Siya po ay let passer na at siya po ay tutulong din sa atin. And also we have Teacher Javi na nasa gitna. Siya po ay hindi man siya education graduate, pero siya po ay may experience sa bata. At we can attest to that na siya po ay talagang tumutulong sa mga school din na preferably sa mga preschool. Okay, she has the experience. Okay. Ngayon po, let's talk about this class schedule. Tayo po ay 4 days in a week lang talaga. 4 days in a week starting off with Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. 10 a.m. onwards. Pero originally, 10 a.m. to 11:30 po. Pero since may mga umiiyak this week, ay talagang nagpapalabas na ng early. Pero usually, 10 to 11:30 onwards po ang pasok. So, I have some notes here. Kindly notify the teacher if you will not attend the class. Ano lang po? Message lang. Message lang tayo kung hindi po makaka-attend si anak. Holidays, automatic no classes po ito. Cancelled classes during typhoon, syempre po, automatic na rin. Pag may bagyo, it is the parents'
rin, and tall. Kung papapasukin nyo si anak, especially kung meron mga sakit, ganyan. And Wednesday is our makeup class. Kunwari, walang pasok ng Monday, Tuesday due to typhoon. Ayan. Pwede po natin gamitin yung Wednesday for our makeup class. Para naman kahit papano ay makabuo tayo ng 3 to 4 days of classes. Okay. So, dito po sa ating school, we have this so-called play class. Okay. Play class theme. Meron po tayo, syempre, ang edad po nila is 3 years old, 4 years old, 5 years old. Hindi naman po talaga necessary na sila ay dapat tutukan sa writing, sa reading. So, we have these themes, play class themes per month. At isa po sa mga highlights po na ginagawa po natin is at the end of the month ay nagkakaroon sila ng dressing up. Okay? Like for example, July. What's the theme for July? It's all about me. Kaya kung makita niyo po sa mga ginagawa namin, anong edad na ako, what's the first name, or what is the first letter of my name, what am I? Am I a boy or a girl? Something like that. So for July, we have this dress up. Dahil na it's all about me, magkakaroon po tayo ng parang costume at the end of the month, which is my favorite cartoon character. Okay? Ay, may Roblox dyan. Ayan. Okay. So, isa-send ko po ito sa GC natin para ma-remind po tayo. August po, since it's buwan ng wika, nag-dress up din ng Filipiniana, ganyan, something like that. Not necessarily yung talagang bibili po tayo. We can come up with an idea of DIY, kung anything na meron tayo sa bahay. For September, dahil ito ay weather watchers or panahon ngayon, the teachers will make the costumes. Alright? So, bale, i-announce din namin kung ano yung mga ipiprepare nyo all throughout the months for the whole school year. So, ayan po siya. Alright. So, even though na talagang sabihin natin is a collective noun na play class, class po sila. Pero isa po sa mga ginagawa namin is yung personalized learning. Okay? So, binibigyan po namin yung mga bata, for example, ng 10 minutes individual na i-observe namin sila, what are their strengths, ano na ba yung mga kaya nila. Okay? So, even though na nasa age na talaga yung bata, pero hindi pa talaga niya kaya, ayaw pa niya, she has no interest, he has no interest, especially sa writing, we will not, make them frustrated by pipilitin ng pipilitin. Kasi parang mawawala po dito yung parang excitement sa school. Ang bata ko pa, kailangan ko nang ma-frustrate sa mga ganitong bagay. So, what we do is, tinitingnan po namin sila, ano na ba yung mga kaya niya gawin, at kung ano na po yung mga interest niya. Interest, okay? So, pagdating po kasi at tayong mga parents, somehow, ito po kasi yung parang misconception or somehow stigma sa mga parents, na whenever na ang bata ay nag-reach ng age ng 4, dapat marunong na siyang sumulat, dapat marunong na siyang pumasa. Okay, so let's break that cycle kasi iba-iba po yung panahon nila, iba-iba po yung phases nila, hindi po lahat kaya. May mauuna, may madidelay. Okay po? Pero they are just right in time. Tayo lang po ng mga parents na parang, si ganito, nagaganito na, susulat na, nababasa na, at the age of ganito, bakit si yung anak ko hindi pa rin, bakit ganito, something like that. And it creates frustration on our part. Nasa halip na tutukan natin yung mga bata on their strength, lagi natin tinitingnan yung weakness nila. Pero, okay lang naman yun. As long as talagang na-enjoy ng bata, yung pag-age 3 niya, pag-age 4 niya, all the milestones na kailangan niyang ma-achieve sa kanyang edad. Okay po? So, that is our play class themes. Ito po ay kasend natin sa ating GC. Okay. Isa po sa parang nakita ko based sa mga previous experiences namin dito sa eskwelahan, ang laki po talaga ng tulong ng mga kapwa parents sa bata. Even though sinabi nyo, in-enroll nyo sa amin ang inyong mga anak, parang wala na kayong gagampanan.
Okay, meron po kayong gagampanan not just in the life of your son or daughter, pero in the life of his or her classmate. Opo. So, let me just give you an example. Last 2 batches, nung meron kami isang estudyante po na may condition. Okay? And then, ang condition niya, actually marami. Ang na-diagnose po sa kanya is 3. Isa po doon is yung anger management and ADHD. Sa anger management, talagang yung bata, hindi po ito para i-judge ha. This is just for an example kung paano na-i-handle ang situation na ganito. Okay, yung bata po babae, and she has anger management. Ibig sabihin, galit siya agad. Titingnan niya yung bata, parang sinasabi niya, this will be my next target. Ang gagawin niya, itutulak niya, kakagatin niya. Okay? So, marami pong mga nasaktang bata during that time. Pero one thing na pinagpapasalamat ko sa batch na yon is yung understanding ng mga parents. Grabe. Alam niyo yun, yung parang, kung ikaw masaktan yung anak mo, parang kakaganti, di ba? Pero bata kasi yun. Yung understanding ng parents sa community nung batch na yon, talagang sa bagay, nakita naman din namin sa nanay na talagang siya ay talagang nag-apologize in behalf of her child na dahil mahilig siyang gumawa ng mga beads, talagang she is handing the beads to the students, parang peace offering sa nagawa ng anak niya. Pero sa totoo lang talagang iba yung sakit nun sa bata. Ako nga nakagat 1 week. 1 week talaga ako siya Grabe ka ako. Pero with all the prayers, I don't want to sound very religious here, pero talagang pinagpe-pray po namin yung mga anak. Ako po ay nag-wonder. I wonder kung bakit parang ang daming nag-i-inquire, pumapasok sa amin ng mga bata with special needs. Hindi po parang parang iniisip ko sa mga parents, especially yung struggle nila pagdating sa pag-raise ng let's just say challenged children. They are just challenged children. And parang naisip ko, one of the purpose of this school nga is somehow to help. Somehow to help po those children, those parents who are really in need. Lagi ko po sinasabi that we are not therapy center. Hindi po kami therapy center. But, what we can give to your child is a genuine care. Genuine care for your children. Siguro hindi lang basta therapy talaga yung kailangan. Oo, kailangan. Pero, first and foremost, parang kailangan talaga is somehow the love and the care. Hindi ko po sinasabing hindi po minamahal sa loob ng inyong tahanan ng inyong anak. Pero mas maganda if there's an additional. Okay? Kami po. We will love your children, we will care for them, and we will pray for them. So for parents partnership, we really kami po ay umaasa sa inyo din. Accidents may happen, hindi lang naman po dito siguro sa school and even on the outside. And somehow, let's just say na hindi po namin sinasabi that we are the perfect school, pero we will do our best. Kaya nga po sabi ko, 5 lang silang estudyante at 4 po yung magiging teachers nila. So parang almost 1:1 po talaga. Okay, 1:1 po ang mangyayari sa ating everyday na, not everyday, for the 4 days in a week nilang pag-aaral sa atin. Ito po ay 9 months tayo magsasama-sama. 9 months. Okay, and I'm so thankful for the referrals. And I'm so thankful for those who stay. Ayun, katulad ni Hailey na nag-stay. Ayan, returning, yung mga ate niya sa akin din. Ngayon yung bunso. Ayan, and also, kung meron man po kayo na something na gustong iparating sa amin, sa akin, I am very open. Opo, hindi ko po kayo, let's just say na harangan sa mga gusto nyo sabihin. Kasi,
for the best interest of our children, talagang magtutulungan po tayo. And we have an equation here. So, teacher plus parents plus God, of course, equals student success. Okay? Hindi po pwedeng, kaya ako nga in-enroll dyan para matuto di ba? Ang pinakamalaking influence po talaga ay sa tahanan, sa magulang. You cannot blame the teacher for the things na ginagawa. You cannot solely, hindi mo lang pwedeng isisi sa mga magulang, ay sa mga teachers, yung ano nangyayari sa mga bata. While in fact, they just stay here for a couple of hours while they stay at your home for how many hours? So, yun po open communication, yun lamang po ang gusto ko hatid sa atin. You can direct message me, you can PM me sa mga feedback, sa mga suggestion. Malamang meron na pong mga bagay na nami-miss out. Pero, ayun nga, dahil na rin po sa combined ideas ng mga parents ay mas mapapaganda pa po natin lalo. Okay, so far, ito lang naman po ang gusto ko ipahatid sa bawat isa sa atin. Do you have any question in mind? Pagdating naman po sa ating monthly payment, it is due every first week of the month. Kung medyo hirap at struggling, kausapin lang po ako. Kausapin niyo lang po ako. I am the most open person. Ayan, so, katulad nga ng sabi ko, parents plus teachers plus the Lord equals student success. At the same time, ang age po na yan, hindi pa naman talaga dapat nag-aaral yan. Na totoo lang, hindi pa talaga dapat nag-aaral. Pero, mas maganda, maaga rin natin simulan so that ma-prepare na rin sila ng maaga. Okay, I'm so excited for the months to come at hindi ko po sasabihin na magiging perfect po ang lahat. Okay? But with all your understanding, with all the support coming from you, I know that we can make this year a successful one. Thank you po. Thank you so much. From the bottom of my heart, I really want to thank you even though our school is very small. Medyo tight na tayo dito, no? Pero ang TCCLC po ay nakaabang siya for a 3-story building. Ayan po. We are just waiting for our sponsors to respond. Pero kasi, way back 2019, nakahanda na po ang lahat. Kaya lang po yung sponsor po namin namatay po. Namatay. Pero may nabili po kami dito yung lupa sa likod. Yung lupa po sa likod ay sa church na yon, nagagawin nga talagang eskwelahan. So, ibig sabihin yung physical building. Kasi ang mahal po ng dito, ng lupa. Mahal na po yung lupa dito. Pero praise the Lord for His providence. And although I asked the Lord for more students, pero binigyan lang muna kami ng 5. Kasi ito lang muna yung kaya nyo i-handle as of now. So, yun. So, once again, I'm so thankful for the parents, especially to Ma'am Joanne. And kahit wala siya ngayon, Si Ma'am Len naman ay may check up. Hindi sila nakarating. Pero may I get your na lang po for our attendance. And by the way, we have merienda po. Pa-fill out na to po sa ating attendance that we attended our orientation. And by the way, naka-video naman to. Sasend ko na lang to sa GC. Hi! Ayan po. Kasi tinitulog mo. Oo. Ano siya, alasang mo. Opo. The last 2 days nang ma-deploy kasi siya. Problema niya talaga yung time. The last 2 days nang ma-deploy siya, never siya mag-cry. Dapat Pero maaga ano po pinapatid. tulog niya sa ganito. Kaya nga